Amen. Maayong buntag, church. Malipayan ba ang tanan? Karong adlaw? Bisan pa man, lapo, o slide, ang dalan. Malipayan mo kita. Amen. Ang malipayan, upakpak na sa tubuhin ng Diyos. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Nagsoon, God is good all the time. And all the time, God is good. Tinood yun mga igsoon na ang Diyos maayo. Bisan kano sa igsoon, ang Diyos maayo. Even karong takna ang igsoon, ang Diyos maayo kanato. Amen? Amen, mga igsoon. Busa akong pakpakan sa makausapang buhing ng Diyos. Hallelujah, hallelujah. Amen. In Psalm chapter 32, verse 11, mga igsoon, it says, "So rejoice in the Lord and be glad. All you who obey Him, shout for joy. All you whose hearts are pure." Mga igsoon, maglipay kita ug magmaya tungod sa nabuhat sa Dios sa atong mga kinabuhi. Bisan pa man mga igsoon sa kasakit o kalisdanan, anaa gitay rason nga maglipay. Amen ba? Amen, mga igsoon. Tungod kay pinaagi ni Jesucristo, kita napasaylo ug nalimpyuhan, mga igsoon. Busa atong pasalamatan atong buhi nga Dios sa iyang gibuhat sa atong mga kinabuhi. Mapasalamatan ba kamo nga sa tanang gibuhat sa Dios sa inyong mga kinabuhi? Amen. Ang mapasalamaton, mupakpak dala sa itong buhay nga Dios. Hallelujah. Amen. Ang Dios ng isuon, nagpadayon din siya ug pagpakita sa iyang grasya ug kaluoy dinhi kanato. Busa atong pasalamatan gayon ang atong buhay nga Dios. Tungod siya maayo ug mahigugmaon. Amen. Busa maglipay kita, sing kita sa kalipay, mag-awit kita kaniyang mga pagdayeg tungod kay ang Dios deserving gayud mga ison nga atong pagadayon. Amen. Busa akong giauhag ang tanan sa pagpamarog ug atong ablihan atong Sunday service pinaagi sa pag-amo. Hallelujah, hallelujah. Heavenly Father, Lord God, Ikaw ang Diyos, Father God. Ikaw ang tag-iya sa mga kinabuhi, Father God. Lord Jesus, salamat, Father God. Karong adlaw, Father God, sa maanindot nga panahon, Father God, nga naabot ang gimitag sa tagsa, Father God, nga safe and sound, Father. Lord Jesus, thank you, Father God, sa tibuok semana, Father God, nga ikaw nagprotector, nagprovide sa tanan ng pangnahanglan, o nagiya sa matagos na namin, Father. Lord, salamat, Father God, sa kapasaluan ng imong gihatag dinhi kanamo, Father. Salamat, O Diyos, kay ikaw andam gayud kanunay nga mapasaylo, Father God, ug mulimo sa mga sala, Father, kung kami mga ipasaylo dinha kanimo, Father. Lord Jesus, dili kami deserving, dili kami perfect, Father God. Apantabangin kami, Father, Lord, at dili mi mahisama diri sa kalibutan, Father God, na puno sa daotan o kasalanan, Father. Lord Jesus, nanginahanglan mi kanimo, Father God, wala kami mabuhat, Father God, kung wala ikaw sa mga kinabuhi. Busa karong adlaw, Father God, gipili ka namo nga pagadaygon, pagasimbahan tungod kay ikaw ang Dios, Father God. Ikaw ang nagmugna ka namo, Father God. Ikaw ang nag-iya sa mga kinabuhi, Father God. Yes, Jesus. Punuan kami sa imong balang Espiritu, Father God. O we pray na makasing-kasing, mapuno po sa kalipay, Father God, magdahig din hakan nimo, Father Jesus. Hallelujah. And Lord Jesus, himua, kining among makasing-kasing, nga putli, Father God, ug maayo, Father God, so that mahimo kaming angayan sa pagdahig kanimo, Father Jesus. Lord, Father God, angayan kang pagdadaygon sa tanan, Father God. Hallelujah, Father God. Busa among gitugyan kanimo ang tanan, Father God. Ang tanan-tanan imo lamang, Father God. Hallelujah. Lord Jesus, busa among gibalik tanang dungo ug himaya. In the mighty name of Jesus Christ, I pray. Amen and amen. Hallelujah, mga igsoon. Andam na bata sa pagdahig sa buhay nga Dios? Amen. Atong dahil ko na itong buhay nga Dios. Maglibay kita. Hallelujah. Atong sugatan ang inyong kapagdahig igsoon sa kalipay. Atong dahil ko na itong buhay nga Dios.
Yes, Jesus, God. Pupurihin ka sa awit, O Diyos. Hallelujah, Jesus. Lord, Ikaw ang pagkaday ko, Father God. Ikaw ang halaran, O Father God, sa mga kinabuhi, O Diyos. Wala kasama. Matinilanan ka ngayon, O Father God. Lord Jesus. Hallelujah. Wala kasama, O Diyos. Salamat, O Father God. Yes, Jesus. Sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa'yo, walang hanggan katapatan. Sa buhay ko ay lagi mong laan. Sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa'yo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aming tinig, itatahas sa buhay ko, tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapagpayan. Walang hanggan katapatan. Sa buhay ko ay lagi mong lahat. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa'yo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatahas sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapagpayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatahas sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapagpayan. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo, Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Pupurihin ka sa awit, church, itataas ang aking tinig, itatahas sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa
niya na ako today, Lord God. Praise your name, Father God. Kami nagsimba kami, Lord God, because Ikaw ang tunay na Diyos, Father God. O sa dawat ang ining ang mga pagdayo, ang mga pagsimba, Father God. Lord, kaya Ikaw ang Diyos sa langit at sa iyong tao, Father God. Yes, Jesus. Hallelujah, Father God. Wala'y sama kanimo kagamhanan na Diyos. Yes, Jesus. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba. Kalaway hatiin ang buong kaluwagan.
kabalaan mo, God. God, ako, Father Jesus. Hallelujah, Father God. Salamat, O Diyos, na basta na sa kinabuhi ng gihatag, Father God, sa matagos na naman, Lord Jesus. Salamat, Father God, sa mong presensya, Father God, nakanunay na buwan ka na, O Diyos. Salamat, Father God, sa kaluoy ni mo, Diyos, hindi ka na mo, Father God, sa imong dakungog mo, Diyos, naway makatupong, O Diyos. Salamat, Father God. Lord, ikaw ang among Redeemer, Father God. Ikaw ang faithful God, the Prince of Peace, the Alpha and Omega. Lord Jesus, pagkadayon ka sa tanan yung binuhan, O Diyos. Pagka ikaw dako, gamahan, Lord Jesus, Father. Kung sa dawata kining among mapagdaig, kung ikaw ang ilang Ginoo, Diyos. Ikaw ang tinuod na Ginoo, Father God. Wala na ilain pa, Father God. Gamahanan sama ni mo, Diyos. Busay mga katawhan, pag-apakpak naman ni mo, Diyos. Hallelujah, Father God. And Jesus, among ibalik ka ni mo na nagmumuk, himaya. Halamis mo, Lord God. In the mighty name of Jesus Christ. Amen and amen. Hallelujah, mga igsuon. Amen, mga igsuon. Before tamang lingkod, atong himamatan ng mga tagusa, atong lakanuon ng mga tagusa, kinahanglan atong malaman ang mga tagusa na ating dapilang mga igsuon. Hallelujah. Pagkain mo nga lang ang gustuhan mo. Umakyos, unos akong naway panasinan. Pagkatamo, nalagay mo nga lang ako. Kung ano na gustuhan nun, magkakiyos ang nakaroon. Pagkain mo nga lang ang gustuhan nun. Kung ayos, unos akong naway panasinan. Pagkatamo, nalagay mo nga lang ako. Kung ano na gustuhan nun, magkakiyos ang nakaroon. Sa Diyos kita wala rin iyon, pwede namin na siya kita sa Diyos kita ihatag ang matapis mo tayo. Pagkatapos na lang tayo, wala na gustuhan May buntag, mga igsoon ko, diha ni Kristo. Nindot kayong kabuntagon, mga igsoon, no? God is good. And all the time. Amen. Nindot kayo, mga igsoon. Kaya ang gikanta ganiha, nindot kayo, sugato na to ang adlaw. Unya, gyubanan pag ulan, no? Nindot kayong kabuntagon, mga igsoon. Amen, mga igsoon. Ang mensahe na po karong buntaga, kumun kayo pero nindot kayo kumuna Megson. Adto ta sa Salmo 37 versikulo 4 mga igsoon. Ang mensahe guys go. Pangita ang kalipay diha sa Ginoo kay ihatag niya ang atong gipangandoy. Amen.
siguro sa literal nga wala pa ta mukunik sa kaniadto, wala pa ta ni kunik ni Lord. Siguro ang kalipay nga gipangita makaingon tingali, lipay na ko Brad, lipay na ko sis, kay may kog lawas. Lipay na ko sis Brad, kay nanakoy trabaho, nanakoy balay, nanakoy motor, nanakoy yuta. Og labaw pa, nanakoy kwartas bangko sis Brad, naka-invest na ko. Pero mga igsoon, kanang tanan kung naani mo, naa nato, dili sayo. Pero, nahay gipaigog, kalipay diha sa Ginoo. Amen. Karon kay ni kunik na ta ni Lord, labi na yun sa ministry, how ang tanan kung wa kay Lord's kinabuhi. Amen. Siguro kung naghahinungdo mo, 2017, si Pastor diri na nag-anniversary. Ang tema, Change has come. Amen? Siguro sa kaniyad to, ang Christ First Assembly of God, sa unang Lighthouse Assembly of God, ang mga katawan sa kaniyad to nga, murag batanon pa, murag nagtakuban. Unsa man ang nagtakuban? Siguro arita sa, siguro wa ko sayop mura, patingali ta sa kaniya murag ulod. Sa dihan ni taas ang panganuigon, kunik ka ni Lord, gipangandoy nimo sa imong kasing-kasing, labi na gyud una natong pangayon sa imong kaning atong kasing-kasing limpyuhan, muuban ang atong nahuna, labaw na gyud ang atong pagpanulti. Amen? Sa dihang ni kunik na ta, naana ang atong pagka mainampuon sa matag usa. Labaw pas pag inampuon, magmadasigon. Labaw pa sa magmadasigon, dili magluya-luya. Mao na nindot kay may isunang mensahe kay murag simple lang kay no, pangitaang kalipay diha sa Ginoo kay ihata niya ang pangandoy. Siguro pag abot ni pastor ang aton simbahan, lingi-lingian ninyo, dili inani ka gwapa, pareha na yung tapat, gwapa o gwapo. Amen. Karon kay taas naman panuigon kung sa tawhanon ang 23 anyos is hamtong. Mao daytong nagtakuban. Kay karon na butterfly na ta. Nihayag. Siguro sa joke ni Pastor Dante ningon, nindot naman yung simbahan na ay kortina. Kung sa may soda na, amen, di ba? Na ang nagtakuban. Para sa silig. Kung tulo lang ka lugas, 5 ka lugas, naku, kung manilihig ka, daghang kayong sagbot, siguro dili kayo ka kuha, no? Dugay. Karon kay daghan naman ta. Daghan naman tang hagkom sa silig. Na ang pagkunik, na ang pagkahugpong. Wata kay bawo di na to limitahan ng Ginoo. Ang gingor ba ni Pastor 10 years? 10 years as pastor. Wa bitong di na to limitahan. Wata kay bawo kaning kortina, dili ni nato wagtangon ato man ang i-save. Halublak na gyud og haligi. Pero may ison, bisag halublak ug haligi ang mubarog, ang labing likon, ang Christ First Assembly ka. Ang mga katawhan sa Dios. Unsa man na? Kaya ito man ang ipangandoy, mapaubsanon, walay pagbagulbol, dili magsigmurmuring, labi na gyud sa paghatag nga, kanang bitong nalipay ka, kanang paghatag nga, the best yun. Karon bitaw buntaga, the best man yun tadyas, Ginoo, ato gud siyang gipili. Kung kita'y pa kung anong dili ta mo pili kay ngano kadaghang liyok pero ang kanang liyok wa kay boy human og simba pipong ka na human kay ngano nindot kayo kung unsa pagikan nimo paggikan sa inyo ikulit busog sa pulong sino may soon. Amen no? Mo na nindot kay may soon gidasig ta sa mensahe. Ingon pa bitaw pastor. Nayay mo hatag og aircon no. Kanang aircon dili na siya mao'y labing importante. Ang pinaka-importante ang Christ First Assembly of God. Maghupong, magtinabangay diha sa bluhaton sa Ginoo. Wala magbasi o pilay imong yatag. Ang gipangita sa Ginoo nga kalipay ni hatag siyang ministry mga igsoon. Amen?
Nindot jud kay mga igsoon kay ngano ighuman na ni nana wala na ning kurtina. Kanang mga pintal musunod naman na. Katong mga aircon musunod na. Dili na mo mamaypay yung liyog mga igsoon. Maingon mo wow. Kanindot yun sa tong Ginoo. Kay ngano wa ta niya pasagdi gitabangan ta. Ya labi na gyud sa paghatag no sa kanang madomingo nindot kayo. Kay ngano tibok si mana tagaan man ta og unong kadlaw. Ato na nang gigahin, excited ta mo da sa tuwing kapulong ng igsoon. Mga nindot kay may igsoon, kay karon butterfly na tadi as Ginoo. Akong ibalik ang lungog gimaya, may igsoon. Akong ihala, ahatag sa muhala dugal. Amen, mga igsoon, atong awitan, atong buhay nga Diyos, mga igsoon. No other name, mga igsoon, ang atong simbahon, kundi ngalan lamang ni Jesus. Amen. Hallelujah. Yes, Jesus.
God's chosen Savior. There is no other name given under heaven by which we must be saved. And God then exalted Jesus and gave him the name above every name. Amen and amen. Mamarugtang mga igsoon, atong ilihan sa atong makamot sa tayat sa offering. Diyos na labinduhanan, Lord God. Salamat kay Lord karong buntaga, Lord God. Naamo na sang natuboy ang imong buhingalan. Lord, pasayloa kami, Lord God, sa mga kalapasan na dili nimo kahimutan. O Lord God, limpyuhi ang among mga kasingkas. O salamat kay Lord God sa imong mensahe nga imo na sa kaming ginong painumduma. Nga Lord God, sa among kinabuhi, among ibayaw ang imuhang pagagamhanan. Lord, salamat kay Lord God, nga imo kaming pinasaylo. Salamat kay Lord sa kaluwas. Salamat kay Lord God, nga sa imong pagpalansang sa krus. Kami nga imong magayran nga mahimo kaming mataw. Og labi na gyud Lord sa imong mga pulong. Among i-share sa mata usa nga wala pa kailadiha kanimo Lord. Gamita ang imong mga katawhan sa Christ First Assembly of God Lord God. Lord, salamat kay Lord God nga sa tibuok simana anak ka nagaguide ka namo. Labi na gyud sa mga kabataan babalik eskwela. Kung diyon sa nimong pagkuhay ka buntag, mausap ang paghatod ini kahapon. Labi na gyud Lord sa kanamong maginikanan nga anaa ka naghatag og extra nga kusog. Salamat kay Lord God sa kaalam espirituhano ug labaw sa tanan ang kahibalo may among gigamit pang adlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Ug labaw sa tanan Lord God ang among mga tagsa-tagsa ka pares. Salamat kay Lord God. Buntag gabi nagsubay sa karsada na ang imong mga kamot nagkupot sa ilang mga kamot nga nag-drive Lord God. Yes Lord God, bisan pa man Lord sa mga kaubanan nga na backslider na ay panahon na nga luya sila. Pero Lord God, ang imong gahom, balika sila pagbira diri sa imong tiilan Lord God. Lord, salamat kay Lord God, labi na gyud Lord sa among mga kabataan Lord God nga dunay mga pangandoy. Lord, sa Christ First Assembly of God, sila ang musunod nga dinhin kanamo Lord God. Lord, tabangi ang among mga kabatanon nga mas masuod pa diha kanimo Lord God. Lord God, salamat kaayo nga ang imong pulong kada adlaw may nagbadlong, may nag-guide sa among mga kasing-kasing ug labaw sa tanan ang among pagpanulti. O bisan pa man Lord God sa among mga panghayop Lord God naa ka nagpatubo. O bisan pa man Lord ang imong mga katawan dunay mga negosyo. Salamat kay Lord God naa ka naghatod og mga customer. O bisan pa mo sa tagsa ka pamilya Lord God. Lord, among giampo ang mga extra income, Lord God. Ug labaw sa tanan, Lord God, ang mga katawhan nga nangitag trabaho, Lord, salamat nga naa kay giandam. Lord, dili na mo limitahan ang imong panglihok kanamo sa matugusa. Og Lord God, kining tithes and offering, mao kini makapalapnag sa Christ First Assembly of God. Kining tanan, Lord God, akong ibalik ang pagpasalamat, ang gugma samahan, ug ang grasya sa anak, ug makikuban ang balang espiritu nga buhi. Yes, Lord God. Kining tanan, Lord God, akong ibalik kanimo ang mga katawan sa Diyos magaingon. Amen. O amen. James 1:5. If you need wisdom, ask our generous God, and He will give it to you. He will not rebuke you for asking. James 1:5. Amen. Amen. Praise the Lord. Thank you for reminding us about the wisdom of the Lord. There are times that we lack the wisdom of God. We are honest and humble enough to admit that we do not possess all the wisdom in life. That's why we need to ask God's wisdom. And He will not rebuke us from asking that wisdom. So, once again, good morning brothers and sisters. Inay mong tapad, good morning. May ginaamo karon bisan pag uwan kayo gaganiya. Thank you for joining us, choosing God over any other thing in this morning. So before we go to the Word of God, some announcements before anything else. So padayon na tong giampo o gitiguman ng ato ang building project mga brothers and sisters tungod kay ang ato ang pangandoy is samtang buhi pa ta gamiton ta sa Ginoo sa pagpalambok
pagpanindot pagyud sa iyahang mga buluhaton. Amen. And ang unang makabenepisyo sa buluhaton is dili man ang ubang tao kita nga naanganhi. And ang atong prayer nga kita usab mahimong blessing sa ila pinagi sa pag-feed sa mga spiritual needs sa tao. Naamang yung mga spiritual needs ang tao nga wala sila ka-realize nga gikinahanglan nila. So thank you for the help and savings and prayers sa atong building project mga igsoon. And then this afternoon, alas 12:30 mga kaigsunan, we are going to have the outreach and evangelism ministry ngadto sa proper kanasuhan sa panimalay nilang brother Gerald. And then itong prayer nga katong mga bata o mga parents nga ato ang ministeryuhan atong time nga natay OCC ato pagyud padayon nga ma-follow up ang ilang makasing-kasing nga mabot sa punto nga mga lagad sila sa Ginoo kauban kanato. So we'll welcome kayo ang inyong suporta sa tanang aspeto mga kaigsuunan kay para naatay bagong kalag nga mabutang mapuno sa ato ang panagtapok. Pray for the good weather and then pray also for the provision and sa people nga mutabang at the same time people nga atong ministeryuhan ng panahona. And then the last Sunday of June mao na ang ato ang i-allot para sa atong lunch fellowship and also para sa ato ang birthday celebration sa month of June. So, amo tamong gihangyo nga join us in this celebration aron ato ipakita nga nalipay ta nga gipunan sa Ginoo laing tuig nga ato ang igsoon diri sa kalibutan. So, that would be last Sunday of June. So, kay mong tan-awon, we are already halfway na ta sa 2026. And then, padung na po ta sa 2027, so yun na nakapaspas ang ligid sa mga kabuwanan, mga kaigsunan. So that's why we will celebrate each month, each day sa atong mga kinabuhi. And this afternoon, because we cannot conduct our cell grouping by next Sunday, so we are going to have our cell grouping and fellowship to this after Sunday service. A very short time lang nga magkumustahay o mag-inampuay, knowing that ato ang makinabuhi na agyo tayo mga trials mo abot. Dili gyud ta immune ana. And sometimes pangutana tas kinabuhi nato nga nganong naabot man ta ani nganong na under man ta ani nga klase nga kinabuhi or questions, then brothers and sisters can help us ease the pain and be comforted mga kaigsunan sa gugma sa Ginoo. So that would be this after Sunday service mga kaigsunan. And then June 28 afternoon, we are going to conduct ato ang sports fellowship. So ang ato ang mga men o ang ato ang mga boys nga youth or male will be having a basketball session sigzoon. Ang prayer namo nga nagrantang mo join ani, and then maka-invite po tag mga unbelievers or mga wala pa sa part sa ato ang family para ato po silang mabanding o ma-fellowship. It's our prayer nga dili lang healthy ang ato ang body, but also healthy ang atong relationship sa Ginoo o healthy atong relationship sa matag usa. Mao nang natay mga fellowships igsoon. So please join us and please also finalize asa ning lugar mga kaigsuonan. And then that would be all for this announcements. Pagpaka na ang Ginoo sa atong mga announcements. So this time, let's go back to our series. If you remember, Lessons from David's Old Age, Part 3. So I want you to stand as a respect of God's Word, and then I'll just allow me to just read some verses from 1 Kings chapter 1, and I'll read it verses 11 to 14. But actually, our entire studies will cover everything in chapter 1 of 1 King. Ingon ang Bible sa 1 King chapter 1, verse 11 and the following verses. Then Nathan went to Bathsheba, Solomon's mother, and asked her, "Haven't you heard that Haggith's son Adonijah has made himself king, and our Lord David does not even know about it? If you want to save your own life and the life of your son Solomon, follow my advice. Go at once to King David and say to him, 'My lord the king, didn't you make a vow and say to me, your son Solomon will surely be the next king and will sit on my throne?
Why then has Adonijah become king? And while you are still talking with him, I will come and confirm everything you have said. Let's pray. Sovereign God, the Lord of all, your name is above all names. Amen. All knees will bow before you. Thank you for this opportunity that we will be able to listen again sa imong pulong, and ang imong pulong ma-proclaim fearlessly, O God. Ang imong pulong, Ginoo, mapamantala kini nga walay kaikog, kundi ang tuyog-tumong lamang, O Dios, nga kaming tanan makonbiktar sa among mga kasipyatan, ug mahimong mutubo kami sa among Kristohanong kinabuhi, ug kung madasig pagyud mi sa dihang naluya kami, makusgan mi pagbalay sa dihang wala na may mga kusog sa kinabuhi. Salamat, Lord, nga aning pulong among pagadunggon pinagi sa imong Espiritu Santo, makasabot kami ug among manamnam, Ginoo, ang espiritual nimo nga message kanamo aron mas mahimo kami, Lord, nga lig-on nga Kristohanon, nga anda mo atubang sa tanang klase nga mga trials, because we know that trials are designed to make us stronger in life, that will bring glory to your name. In the mighty name of Jesus Christ we pray. Amen. May we be seated diha sa gugma sa atong buhi nga Dios, mga kaigsuonan. Okay, so the title of this message, mga kaigsuonan, is Lessons from David's Old Age, Part 3. If you remember, mga kaigsuonan, nga atong naisgutan ang Part 1 and Part 2. Now, naata sa ikatulong nga bahin sa atong pagtulunan sa series kabahin sa atong makatunan sa kinabuhi ni David sa diyang tigulang na siya. But as a way of opening this message, mga kaigsuonan, I want you to think about this question. Nakapangutangan na ba ka sa imong kinabuhi ni ini one time or the other time? Have you ever wondered how God can still accomplish His perfect purpose through imperfect people? Diba we were able to know that the purpose of God is to make us holy before Him. The very purpose of God, why He allowed us to undergo these trials, is for us to be stronger and for us to be conqueror, and then we receive the eternal life in the full sense dito sa langit. In other words, ang tuyog tumong sa Ginoo is luwason ta, dili may impyerno, malangit ta. But how can that happen nga kita makakasala man? Di ba, ang tuyog tumong sa Ginoo nga kita mahimong makabaton og nindot nga kuryakon or church building. Pero we are imperfect people, na atay mga trials mapod sa kinabuhi nato. Di ba? Ang plano sa Ginoo nga mahimo umong model sa Ginoo, Christ-likeness diha ni Ginoong Hesus. Pero how can it be nga kita makakasala, masipyat man o mantay kaluyahon sa kinabuhi? How can God accomplish His perfect will knowing that we are imperfect people? In other words, kung saan man pagkabot sa Ginoo sa iyang tinguha nga maluwas ta, nga kita makakasala man ta. Kung saan man sa Ginoo pagkabot nga kita mo asenso sa spiritual, financial, o physical, nga dili man muuyo na atong silingan o atong mga bashers. Kung saan man nga mahimo ang gusto natong mahitabo kung kabubuton sa Ginoo, nga kita dili man ta kaya mo buhat sa unsay angayan nga atong buhaton. Those questions are very familiar, igsoon. And the second, in the other form of question, is how can human weakness stop the will of God? Or does His purpose prevail over and despite of our failures? Kining ato bang mga kaluyahon? Makapugong ba niya sa plano sa Ginoo? Or wala ni siya gahom sa pagpugong sa plano sa Ginoo? Ang plano sa Ginoo, una sa tanan, mahimaya siya. Ikaduha, mahimutang balaan, mahimutang maluwas, mahimutang magmalipayon, diha kaniya. Kalipay sa Ginoo, plano sa Ginoo nga kita magbaya, magkaiusa sa pagsimba sa Dios. Diba? Dili lang ta mahimong dato sa financial, labaw sa tanan, madato ta sa espiritual nga bahin. Kabubuton sa Ginoo na. Pero kung saon man nga may tapo na kita magkasala man ta, nga vulnerable man ta sa mga problema diri sa kalibutan, problema sa gobyerno, problema sa mga komunidad nato. Those questions are very relevant. Ang pangutana,
Posible ba nga maluwas ta? Posible ba gyud malangit ta? Posible ba gyud ta nga makabot na to ang nindot nga building? Posible ba gyud ba nga masenso gyud mo financial, physical, spiritual? You ask yourself, sa diyang napamukuyog na ko 10 years ago, possible ba nga may tabo na? Kaya sa una, porti na tong liuya, in the sense nga, dili pa tayo kadaghan, dili pa tayo financially able, ako na una, sa una, posible ba ka, 10 years from now, may tabo ng ato, mga vision, mga plano, di nahimong nahitabo. Wala pa man totally nahitabo, pero naanay pagsugod sa mga panghitabo. So sa dihang musugod na pagplano, 5 years to 10 years from now, was it so bagong kahangin, sa simbahan, o nga ako ang kinabuhi, nga naamay mga kakulian sa kinabuhi, di man ko perfecto. Is it possible? You have to ask the question, Exopan. Sa miyagi nga mga Sunday sa atong nahisgutan, ang human strength will eventually fail, o ang walay pagkadisiplina sa sala sa mga pamilya, maunay makagubot sa kinabuhi. Karong Domingo Exo, ang atong pagkahisgutan, is God's purpose prevail despite human weaknesses. Ang plano sa Diyos, mupatigbabaw gyud na siya bisan pa ang tao mapakyas. Pagka anindot nga sovereign statement from the Bible nga ang ako ang kadaugan nga plano sa Dios sa kuha wala nagdepende sa ako ang kapasidad kundi nagdepende siya sa kapasidad o sa plano sa Dios. Nga bisan pagbabag sa yawa, babag sa kaaway, babag sa bisan unsang circumstansya, dili na totally makababag sa gusto sa Diyos kay God is sovereign over all mga kaigsuonan. Today, naalaman ko yung punto nga ako emphasize karon. Mauni siya mga kaigsuonan. The first is that the human ambition tries to override God's will. Ang tawhanon nga ambisyon o mga plano, gusto niya pulihan, gusto niya ilisan o labuan ang kabubuton sa Diyos. Ikaduha, ang Dios maggamit og mga matinud-anon nga mga tao aron protektahan ang iyang maayo nga plano ug purpose. Kung ikaw maayo ka nga tao in the sense nga ang Dios Kristo maoy nagmatarong nimo, usa ka sa gamiton sa Dios protektahan ang iyang maayo nga plano sa atong iglesia or maayong plano sa ato ang pamilya o kinabuhi. Ug ang ikatulo, God establishes His chosen king at the right time. Ang Dios mopili og hari, mupili o bisan kinsa sa usa ka lugar o usa ka posisyon sa saktong panahon o sa sakto nga mga higayon. So kana nga tulo nga punto makaigsuon ang magiya na sa atong pagtulunan karon. So ang kini nga mensahe daw sama magdareta gamay niini sa mga nitabo sa kaniadto because we need to understand the facts before we will be able to infer the very biblical wisdom and the principle para applicable gihapon para kanatong tanan karon nga mga panahon. So let's go there in the book of 1 King chapter 1 verse 9. It says here, Adonijah went to the stone of Zoheleth, where he'd sacrificed the sheep, the cattle, and the fattened calves. Diba, sayod man mo sa context si Adonijah ni proclaim siya nga hari siya. Kasi David, tigulang naman, di naman siya kabuhat sa iyang mga buhatonon. Ningon siya, ako na ang bagong hari sa Israel. So ang iyang gibuhat kay bago naman siyang hari, nag-offer siya og mga sheep, cattle, and fattened calves. And then with the celebration and the inauguration of his kingship, he invited all his brothers. Mingon sila sana all invited. He invited all of his brothers, the sons of King David, and all the royal officials of Judah. And then, invited batanan all the brothers except in every general rule there is an exception. Kaya in verse 10, but he did not invite Nathan the prophet, or Benaiah, or the king's bodyguard, or his brother Solomon. So you see mga kaigsunan, nagbuhat siya inauguration pagdeklara sa iyang pagkahari, na siya gipang-imbitar na makasuporta sa iyang plano, pero ang katong mga wala siya hunahuna nga musuporta niya, wala na lang yun niya imbitahan. He intentionally excluded Solomon. He intentionally excluded Prophet Nathan and the loyal servants of David because they are not his supporters.
So kung imong tanaw ni Igsoon ang iyang declaration, sa iyang pag-exalt sa iyang kaugalingon nga mahimo siyang hari, was based on his influence, power, and political alliances. Munang sa dihang maglantaw ko sa Pilipinas karon, and when I read the Bible, I can see that the Bible is real and the Bible is prophetic. The Bible is so alive and powerful. Because history repeats itself and the people is the one who repeats itself. Dili ang history by itself, ni ang tao magbalik-balik sa mga sirkumstansya tungod kay ang tao kaniadto ug ang karon susama gihapon og sinful nature igsoon. So in order not to be opposed sa iyang pagdeklara nga hari siya, what he did is that he invite only his sympathizers. Mang-invite ko sa akong umabot nga inauguration. Mang-invite ko sa umabot na ko nga celebration sa akong birthday, sa uban pang mga celebration sa tao. Pero ako inviteon kato lamang mga sympathizers. Mga kaigsunan, walay problema kung personal victory na inyuhan ang choice. Pero kung maingon gani kag public gani siya, political gani siyang inauguration, whether suportado kanila o dili, sa nga usa mong lugar, kinahanglan apil gyud gyapon sila. Pagpataw nang lisod kayo mahimong mayor, mahimong usa na sa gobyerno. Kay for example, kung naay mga celebration, ikaw as the head of the government, head of the municipality, ikaw ana, regardless of politics, you have to appear. Bisan pag dili mo ka partido o anang nasa babaw, kinahanglan kang mo appear. Kay trabaho ninyo, haron mabuhat ang seremonyas. Lisod, pero maunay ka matuoran. Mga kaigsunan, wala gi-invite ni Adonijah ang mga opposers or mga opposition nila mga igsunan. Mura bang sigat siya lang ba, nag-inauguration siya, pero wala na-invite ang Brave 12, ang iyang invite ang ihalang mga 12 usab, and the people nga nagsuporta niya. So the human pride mga kaigsunan and self-promotion makes us cancel others. So sa reason nga nung i-cancel ni Adonijah ang bodyguards, ang mga loyalists ni David, si Solomon, tungod kay sila mga oppositor sa plano niya nga mahimo siyang hari. Then sa dihang akong gi-internalize pag maayo ang situation, dihan ako nakarealize that Adonijah bent the law. He wanted to bend the law of God. And that bending of the law is still up until now happening. No matter what he will do, he cannot change. He cannot alter the plan of God. The plan of God is for Solomon to be the next king of Israel. But Adonijah wanted to bend the law of God. He wanted to be the king instead of Solomon. Diba? You need to understand that according to the Constitution, there must be 24 senators and majority of them is 13. But what the people are trying to do, they want to bend the law in order for them to do what they want to do. The same thing with Adonijah mga kaigsunan. Kung imong tanawon, ganahan mo kung mahimong hari. Kung plano ni Papa nga si Solomon mao ang iyang sumusunod nga hari, dili ko mo yun na ako dapat. So ang iyang gusto is siya mao ang hari, dili si Solomon. He wanted to bend the law of God. Mga kaigsunan sa kinabuhi nato, there are times na tayo gusto. And there are times kay bawta nga dili na plano sa Ginoo nato. There are times nga kay bawta nga dili pa panahon nato. Pero tungod kay excited ug tungod kay gahi matag ulo ato gyung gipugos og pugson. Ang resulta unsay nahitabo? Nangapalpak ta sa tong kinabuhi. Pinay kahuman, maproblema ta, mag-reap ta sa mga consequences sa atong pagaghay ulo, and then mangutana dayon ta sa Ginoo nganong nahitabo man sa kong kinabuhi. Nganong gianaw naman nimo ni kining klase nga experience sa akong kinabuhi. Mga kaigsunan, kinahanglan nato sabton nga naay mga butang consequence sa atong pagbend sa balaod sa Ginoo. So, are we going to bend the scriptures in order to please the people? You are a prosperity gospel modern Satan in this time. Nga ako walang bali-baliw ng pulong sa Ginoo para mga tao nga makadungog, ganahan pang maminaw, nga morgibayaw sila sa langit. No, we cannot bend the law of God. We cannot
bend the plan of God igsoon. Once gimantala na sa Dios kana iyang kabubuton, bisan pagsawon na to pugong, bisan sawon pa na to nagbabag, mahitabo gayod na. So kung imong gituhuan nga plano sa Dios anak kaniya mahimong malangit gyud ka. Mahimo gyud kang liwat ni Ginoong Hesus kay ilisan imong lawas into glorified body unto glorification. And you will be resurrected in the latter days. Mahitabo gyud na igsuon kay kana kabubuton sa Dios. Na may mubabag niya na apan di siya ma-successful kay ang Dios dili mababagan. Amen? Naalay mga panahon niya makaingon ta nga na delay na yung panahon maingon ta nga dili ni para ako tungod kay wala ta kapadungog pagmaayo sa Dios. Or kung nakadungog man ta dahil lang tagulo kay dagantang mga gustong plano nga wala pa nato masurrender sa iya. So karon mga kaigsunan, sa ikaduha nga punto nga akong nakita dinhi, ang Dios gigamit niya si Nathan nga propeta o si Bathsheba nga usa ka babae nga mama ni Solomon haron protektahan ang plano sa Ginoo nga si Solomon ang mahimong hari. Haron mahitabo gyud ang gusto sa Dios nga si Solomon mahimong hari ug dili si Adonijah. Nathan went to Bathsheba mga kaigsunan ng Solomon's mother and asked her, "Haven't you heard nga ang anak ni Hagar nga mao si Adonijah ni deklara nga siya mao ang hari? Kung ganahan ka nga mosulbad ma-save ang imong kinabuhi ug kinabuhi sa imong anak nga si Solomon at tuwa si King David." Mo na yung mensahe. So aning panahon na Nathan was so concerned. He discerned the wrong plan of Adonijah and acted wisely mga kaigsuunan. Tuod man sa verse 13 nito man si Bathsheba. So niingon siya, "My Lord, didn't you make a vow and say to me, wa ba ka musad ug ningon nako nga ang imong anak si Solomon mahimong hari sunod nimo and will be sitting on your throne? Ngano man nga si Adonijah naman ang nahimong hari karon." So, it's a mother pleading for the future of his son, reminding the father David sa iyang saad nga ngayang anak maong sumusunod nga hari. So kayo nung i-internalize mga igsunan, ang inahan nindot gid plano sa iyang mga anak. Amen? As much as possible, gusto ta nga ato ang mga anak na sakto nga plano, saktong kinabuhi, saktong dalan, wala daog-daoga, pinangga, di ba? Una atong mga plano kung mga ginikanan ta, labi na sa mga mama, the mother's heart, love, muna atong gusto buhaton sa atong mga anak. Puhon kung na mo yung anak, kanunay yun yung unaw-unaw ng ilang kaugmaon ug ang nindot nila nga kanang interest and to the best interest of the child. Kung single pa mo, wala po yung mga anak, ang number one consideration ninyo aside sa will of God and glory of God is malipay ba mo, para ba sa iyong kaugalingon, kaya ba ninyo, di ba? Kung ikaw single or kung minyo mo pero wala pa mo yung mga bata. Pero sa dihang nana mo yung mga bata, ang inyong mga focus dili na totally diha ninyo nimo. Kaya na mausab tungod kay naa na kay priority nga sila maoy mauna, sila maoy mahanay. Unang always ang imong decision is the best interest of the child. Ug mao niyang gibuhat makaigsuunan ni Bathsheba. Diba? Kasi na may kwarta, pero tungkol kinahanglan man ng gatas, ato na naginipagitang pagi, na ito'y supya atong anak, na ay kinahanglan atong anak para sa iyang pag-eskwela, pagitadong paagi, nga naman best interest of our child. Diba? Kung kinahanglan pa, muhangyo ta, para nila ato ng buhaton. Tungkol kay sila, nahigugmaman silang mga anak. Si Bathsheba, mao na iyang gibuhat mga kaigsunan. O tuod man mga kaigsunan, si David niingon ngadto kaniya, "What can I do for you?" So mabuhat diha ni mo Bathsheba. She replied, "My Lord, you made a vow before the Lord your God when you said to me, your son Solomon will surely be the next king and will sit on my throne." So gipahinumduman ni Bathsheba si David sa iyang saad ngadto sa Dios ug ngadto kang Bathsheba. In verse 18, "But instead, niingon din na, Adonijah has made himself king. And my Lord, the king does not even know about it.
Nag-offer na sa daghan pang mga offering, kay nag-inauguration na sila, pero he did not invite your servant Solomon. Kanya imbak tara ang iyang mga kontra o mga karibal sa kinabuhi. Kaya sa makita ni mo ang ministry ni Bathsheba dinhi, Bathsheba wanted to protect the plan of God. The plan of God is Solomon be the king. Nathan, the prophet, protects the plan of God. Solomon will be the king. May imong tanawon na mga kaigsunan, narrating the facts lang sa ta for the moment, is that naa sila kasing-kasing sa plano sa Diyos. Wala sila nagunaw na ato, okay naman sa sigwan, ato na siya suportaan, wala maginana. Ang ilang ibasihan is, unsay saad, unsay pulong sa Diyos, unsay gyoy insakto, mao gyud ibasihan. Diba? Unsay gingon sa balaod, unsay gingon, mao gyud na siya buhaton, tungod kay balaod man na siya. In verse 20, nagingon na yon si Bathsheba, "And my Lord, the King, all Israel is waiting for you to announce who will become the king after you." Naguwat mi kung kinsa ang imong hari human sunod nimo. Mura ba ang mga tao, oy Supreme Court, naghuwat mi kung kinsa ang imong isulti tinuod nga Senate President. Si Cayetano bag si Gatchalian, naghuwat mi sa inyong desisyon kay di man sila magkasinabot kay dusi-dusi man. Stalemate 12 verses 12, usawa man na pagsulbat. Kanahon na sa Cuba, ang mga framers sa Constitution sa Pilipinas, bright na nunta, pero naman mas lang panahon na nga dapat ad lang ibutang, karon dili mahimong mas stalemate. Di ba usually sa mga criteria o kanang mga judges kung magbuhat mo judge, di ba, kung di man makuha ang unanimous decision kung palitan even, kinahanglan na gyud kita nga usa kay paunay mo tay, mo break sa tay. Sideline na nga pagmanahuna ba. Pero kung imong tanawon din ang mga tao naghuwat kinsa man gyud mo hari nimo at si Adonijah or arikaw ni Solomon. And King David, mga kaigsuunan, had the decision, and his decision was that iyang ipatawag o gipatawag si Solomon. Kay naibawa naman niya, nag-feast naman, nagprista naman sila. Unya ang pista nila may drinking with him and shouting, "Long live King Adonijah." Diba? Nanas na yung mga celebration. Nanas na yung mga army. Nanas na yung mga pari or priest nga gi-establish. Diba? So inana ba? Mura pag kung ako mahimuhang hari, dapat na ako yung mga priest, na ako yung mga armies, din ako yung throne. Mamawara po nang himo ni Gatchalian, nga nagbuhat, pili po siya giyang sergeant at arms, pili po siya giyang secretary, pili po siya mga officials under him, because kinahanglan to para ma-establish ang iyang kingship, ang iyang presidency. Mga kaigsunan, God will use people to confirm your good reports or news. That's why you need to keep sharing. Ito tanawon si Bathsheba. Nindot ang news nga iyang isulti ngadto ni David nga, di ba nahinumdum ka sa imong saad nga si Solomon ang imong hari? Di ba mauna ang imong plano? Iyang gi-remind ngadto kang Solomon, ngadto kang David. Una si Nathan, actually kung imong tanaw ng scripture ningon sa Nathan, ngadto kang Bathsheba nga adtuwa si King David, remind him about sa iyang saad nimo, inform him nga gibuhat ni Adonijah pag-declare sa iya nga hari siya. And I will come and confirm what you said. Mo iyang gisulti. Muadto po ko sa hari, kay ako i-confirm ang imong gisulti. Haron mas mulig-on pag mutuo kayo ng hari sa maong mga panghitabo. Ani puntuha mga kaigsunan, we saw Prophet Nathan and Bathsheba. The good people was used by God in order to protect the will of God. They reported the good news that David should point out that Solomon should be the king of Israel. That's why we, in this time, should keep sharing. Di ba? Mo share ta sa uban, Jesus loves you. Di ba? Mo share ta nga we are sinners but Christ died for us. Di ba? Mo share ta nga nindot kayo mga lagad sa Ginoo kay dili lamang kanindot sa kinabuhi ang isaad nato kundi ang trials nga mudaog ta ni ana. Di ba mo na to mga sharing?
Then who can confirm? Ngayon, tinuod ba katong gisulti ni sister or ni Brad or katong ako amigo, tinuod ba katong gisulti ni Kuano? Na mga plano sa Ginoo, na siya plano na ipili ko niya before sa foundation of the world. Kamatyan ko niya, tabagan ko niya sa mga trials, panahon sa problema, tinuod ba katong yung ipangsulti, no? Mga kaigsunan, if you are a good person, sharing those good news to them, ay lang ka problema. Totoo ba ka sila, no, sa akong gisulti? Tagaan mo, o dagang bersikulo, dagan ng mga Biblia para mutugid mo. Hindi mo kinahanglan na pressure. Because God will send good people to confirm what you are saying to the community. Do you understand the logic and the point, mga kaigsunan? Mo share ka sa unsay naibawaan nimo sa scriptures, dili burden nimo ang pag-prove everything what you said. As long as you're just sharing the Bible, the scripture, God will confirm and defend His word to other men. Munang dili ta kuyawan nga, basin di sila mo to or basin mo reject sila, normal man di mo to. Exception manang mo to sila. Kay ang word of God, di man na tuhuan sa tanang mga tao nga normal ug natural. Only the God discerned, spiritually discerned mo oy mo tuo mga kaigsuunan. Ikatulo nga punto nga ako nakita din God establishes His kingship. In verse 28 of 1 King, King David responded, call Bathsheba. So she came back in and stood before the king. As surely as the Lord lives, who has rescued me from every danger, your son Solomon will be the next king and will sit on my throne this very day, just as I vowed to you before the Lord, the God of Israel. So after knowing what those things happening, nagibuhat ni Adonijah, o ang pag-remind ni Bathsheba, o suportaan ni Nathan, si David nibuhat og usa ka desisyon, verdict, final decision, nga moabot, nga kining Solomon nga imong anak, mahimong hari, sunod kanako. As paghuman sa pagsulti niya na igsuon, in verse 32, makita nimo din na, si David ningon, tawag si Zadok, nga mawang pari, and then si Prophet Nathan, and then si Benaiah son of Joiada. And when they came into the presence of the king, silang tulo, naingon, nisugo siya, si David ganto sila, ingon siya, take Solomon and my officials down to Gihon Spring. Solomon is to ride on my mule. Tawag kuha si Solomon, pasakya siya sa akong sakyanan. O diyan dapita, ako siyang ideklara nga mahimong hari. There Zadok the priest and Nathan, ayun din the prophet are to anoint him king over Israel. So si David ready na nga mo-anoint, pagpasa sa katungdanan. Then blow the ram's horn and shout, long live King Solomon. Then escort him back here. And he will sit on my throne and he will succeed me as king, for I have appointed him to be the ruler over Israel and Judah. Northern and the southern, huwag ko masayo bigzoon, Israel aning time. So kung kita ni mo, ni-respond si David nga okay, mao na niya ato ang panahon nga si Solomon ako nang publicly declare nga mao ang hari sunod kanako. And then, in verse 38, nagpadayon sa pag-ingon diri igsoon, gibuhat nila ang sugo ni Solomon o ni David. So they took Solomon down to Gihon Spring, and with Solomon riding with David's mule. And in verse 39, the priest took the olive oil and then from the sacred tent and anoint Solomon with the oil. How did King David anoint him as king? By putting the anointed olive oil sa iyahang ulo, mga kaigsunan. That's how he anoints him to be the next king. But ayun, verse 39. Then they sounded the ram's horn, all people shouted, long live King Solomon, and they played the flutes and shouting for joy. The celebration was so joyous and noisy that the earth shook with the sound. Grabe kahugyaw, grabe kasaba, mga kaigsunan, ang panahon aning puntuha sa kinabuhi. That was the facts. Sometimes ang facts may mga kapaboring sa ato nga mo ko ka relate na pastor mo kailangan nilang kinsa na sa. But we just want to know
the story so that we will be able to know how to apply these things sa atong kinabuhi. Kay man ta nga si Solomon was just a son of David and Bathsheba. Amen ba? Kibawan mo? Yung kibaw mo sa story, kung hindi mo ka-appreciate sa story, kung mo kaibaw sa kinabuhi ni Bathsheba o ni David, kung mo kaibaw, kung wag mo kaibaw nga si Bathsheba, gihimo na siyang kabit ni David, o niya iya pag itong giset up na mamatay ang bala ni Bathsheba, yan ang anak sila usa na matay, napunan pag usa nga lag Solomon, kung wag mo kaibaw na, dili mo ma-amaze nga kanang bata nga si Solomon, anak sa kabit sa hari, nahimong sunod nga hari sa Israel. Di man mo kasabot niya na. Kung wag mo kasabot sa story, so may mo posible di ay nga bisan pagbati ang imong kagikanan, bisan pa di ay kung sa kabati kamaot ang imong origin diri sa kalibutan, posible di ay nga ang nindot nga plano sa Ginoo nimo may tabok gyud gyapon. Dili pwedeng maingon ka nga dili ka pwede nga mahimong pastor, di ka pwede mahimong song leader, di ka pwede mahimong leader sa simbahan pa, dili ka pwede na nga naman anak man ka sa kabit God, or anak man ka sa wala pa nakasal, anak man ka kanang mga immoral, anak ka anang drug lord, anak ka ng tanan ng mga negatibo. Ala kaluoy na putong mga anak kitawon nga na-timingan ng ilang maginikanan, wala masakto diha sa Ginoo. Mo nang ang ako ang kasing-kasing is dili ta mo discriminate tungod lang kay ang ilang pamilya, bati ang ilang maginikanan, bati ayaw na appeal kay anak na ni Kuan. Ayaw na sa i-appeal sa atong bulaton kay anak ni Kuan. Dili po exalt. We cannot underestimate the plan of God sa each one of us. Our illegitimate offspring or illicit relationship or bad situations, totally no good. So kung anak ka sa rape, kung anak ka sa disgrasya, kung anak ka sa illicit relationship of affairs, like pagpangabi, or kung anak ka sa dili maayo nga kagikanan, does it mean no good na ka? Nga mayong kang, anak mo na siya sa liking kawayan. Imong gamito na siya haron pag down sa uban, pag discriminate sa uban, mayong ko, di na mao. Kiwa ka kaybaw, nga kanang tawanan nga imong gidiscriminate ba si taas pag maabot na sa kinabuhi. Kaya ang plano sa Diyos, anak niya, mas higher pa kaysa sa inyo. Nung kita ba kaigsunan, let's be careful. Nagmatag sa nato, natay nindot nga pangitabo, walang encouragement ako ninyo. Luoy man tag sitwasyon sa una, pati man tag mahugog pamilya in the sense, problemado man tag kaniadto, unsa man tag kalisod sa una, pero ako encouragement ninyo, ayaw mo pabilin sa frame nga luoy mo, forever mong luoy. Kaya kung kaibaw ka, ang Diyos na ay plano nga nindot nimo, ang yawa, ang sirkumstansya, ang mga bashers o bisan kinsa pa, dili ka pugong sa plano sa Diyos diha ninyo, mahitabo gayud ang gusto sa Diyos diha ninyo, pakpaka ninyo ang Ginoo. Daghan ang dili gusto ni Solomon. Kapati anak na sa resulta sa murder, anak na sa resulta sa illicit relationship, muna ninyong hari. Look at na kaigsunan, Solomon was so wise. Solomon wrote the Holy Scriptures, Ecclesiastes, and Proverbs. You saw how deep his wisdom. Later on, I'm so excited to preach about his heart. Yung wala siya magtinguha og daghan kabtangan, wala siya magtinguha og daghan mga gagug. Ang iyang gipangayo sa Ginoo, sa gipang-ingnan sa Ginoo, ask me anything and I will give you. He said, I want wisdom. Itagaan siya sa Ginoo kaanak. Ug mao na reason kanang pwedeng daghanan niyang nahimo nga maayo sa kalibutan. So absolutely na dili ta mag-goal sa kaniadto nga mga batita, dili na magbase unsay kaniadto. Ang magbase na karon is unsa ka karon og desisyon nimo para forever na maguin ani. No, I encourage you, do not let your past define your future. Let your future be defined of what your choices right now. Your choices is to believe God. Your choices is to trust Him, worship Him, allow Him to rule, allow Him to plan for you, and ask Him to guide you what to do. Verses
value is never determined by the circumstances of their birth, nor are defined by the mistakes of their parents. Children are innocent. They are heritage. They are gift from the Lord according to the book of Psalms. So even if they are children of wedlock or illicit relationships, they are innocent and they do not share any blame because of the sins of their parents. Of course, by sinful nature, they share, but not the blame outside of that sinful nature. They are human beings with exact same potential for greatness, empathy, and success as anyone else. So equal footing tang tanan. Amen? Bisan pag unsa kaniadto nimo, equal tang footing tanan kay ngano man naa ta sa Ginoo. Di na ta pwedeng mag forever tang nasa mentality nga luoy na gyud ta because God has planned for us. I'll remind you Romans 8:28 principle. Do you know these things? You connect it to the life of Solomon. Romans 8:28 says, and we know that God causes everything to work together for the good of those who love God and are called to according to His purpose for them. So ang Dios maoy nagpanglihok nga ang tanan mahimong mo-work together, matrabaho, malihok para sa kaayo sa tao nga nahigugma sa Dios ug ipangtawag para sa iyang plano. Mahimong kagalingon na ko nga Bisaya translation, but you can read it in your Cebuano Bible. Kung imo na siyang tagi-tagihon, when you chop that, when you study it point by point, piece by piece, you will be able to understand God causes everything. O sa gi-cause sa Ginoo, o sa may gibuhat sa Ginoo, everything. What is that everything? Everything means all things. That includes the bad and the good things in life. And out of that bad things, God can bring good thing out of it. That's why God is sovereign. Why do we say God is sovereign? The sovereign providence of God. Sige, tagpaminaw na, usap na yung pasabutan na, pastor. Ba't pasabutan na? Bisan pa, kung sa kabati na itabos kinabuhi ni mo, kaya sa Diyos mo gawas ang nindot basta kamaulang ka sa saktong response. Solomon got the right response. David got the right response. God uses Bathsheba and Nathan to protect the plan of God. That's why the good sovereign plan of God still happened. Bisan pag naay gustong mubabag kay nasa ilain nga plano. So kung bakit yung pangitabos kinabuhi, sakto lang ang imong response. Hindi makakontrol sa circumstances na libutan. Ang imong makontrol ang imong response, then you will be able to understand nga God has a purpose and there will be good things nga mo gawas out of these bad circumstances in life. According to the biblical narrative, Solomon was the second surviving son born to King David and his wife Bathsheba. As I have said, scriptures told us dili maayo ang love story ni David ug ni Bathsheba. But then out of that dili maayo nga paghitabo, God made a good thing. And that is the name Solomon. David and Bathsheba are not original married couples, if you know that. Out of such illicit relationship, God worked out good things from it in the person of Solomon, who became a wise king of Israel and who wrote Proverbs and Ecclesiastes in the Bible. In short, what I mean, what God ordains, He will accomplish. And no human opposition can stop it. Atong basahon 1, 2, 3, go. What God ordains, He will accomplish. No human opposition can stop it. Dili nato ipugos ang dili ihang kabubuton kay makadaot ra na para kanato. Kung pugson nato sama ta ni Adoneha, di gina para ato o kung para ato man dili pasaktong panahon og higayon. Ato gyung pugson ang resulta magkugubot ang atong kinabuhi. Bato ingon si Alan Peter Cayetano, wait ka lang sa ayong time. May time ka rin. Wait muna. Dili magdali. Ang resulta na magkagubot, magdaghang kasong umabot. Sa kinabuhi na ito yung you ask God's will. Lord, is this your will? If this my will, is this the right time? Because claiming the will of God not in the right time is still not the will of God. And so the key lesson is that man may
may have scheme and rebel, but God's sovereign plan still stands, mga kaigsunan. And we are now in the practical applications of this message. First is that, sadyang naibawan na nato ang facts, katong mensahe nga atong nasabtan kaganiya, atong buhaton is surrender your plans to God's will. Nakaibaw man di ay ta. Madili ta mag-pressure ba, mawaha pa ka kudrino, matangtang pa ka kudrino, padayon pa ka kudrino. Dili ka ma-worry to the point nga magbangot na imong dagway tulo kay tarutulog kay nag-worry kasi imong kaugbangon kay imuha gi-surrender nimo imong plano sa Ginoo nga Lord, kung padayunon ko nimo dinhi, dili ko mahadlok ilisan. O may problema karon presidente kay mga tao sige rally, mga tao sige samok, sige ingon resign. Di ka katog tarong. Kuyawan ko nung base ng mga tao ba, makaambak atong mga barikada, mga butang dito. Nga abot sa Malacanang, ilisan ako. Pasin i-place po ko nila. Kasabot rin mo sa kong punto. Namagot na yung mga posisyones kinagbuhi nga hadlok tang, matangtang, ilisan, hadlok tang, mawa, aning nikusuha ba, o aning bang ato ang opportunity ba. Ay mo, ka-totally worry about these things. Isalig na sa Ginoo, Lord, kung kiniimong gisalig na ako nga trabaho di gusto, or posisyon sa kinabuhi, or blessing spiritual or financial, isalig nimo ni nako, ako isalig ni usab nimo nga ikaw magtipig ani nga dili ko mag-worry nga tipigan gyud nako ni nga mahimong hadlok ko mawani. Instead of relying solely on your ambitions and desires, seek God's guidance through prayer and obedience to the word of God. Trust His plans are always better than your own. Si Solomon igsoon, effortless. Plano man sa Ginoo nga siya, God works it for him. Muna, kita po at times, mahimong effortless ang ato ba? Wala lang kaya kito sila ng kamot pag maayo. Manong nain sila may naitapungan to. Kasi sila yun ang plano sa Ginoo anang mga panahon na, anang lugar. Ang imuha, tungkol kay sige mag-focus sa uban, wala kakabot sa imuha. So focus kung ka sa imuha, asa ibutang sa Ginoo. Kung mingong ikong effortless, does not mean nga watay effort buhaton, like di ta magtuon, di ta maskwila. Ang akong gimin, dili kinahanglan magligis og tao, dili kinahanglan dauton ang ubang tao, dili kinahanglan nga motamay kas ug makatungod sa uban ug manaot sa uban para lang ikaw mo oy pilion, ikay mabutang dito. Tungod kay ang Ginoo kung sadyang imuha gyud na. Sadyang nakakita ako mga kaigsunan sa Facebook nga namingon. Congratulations sa mga newly hired teacher sa Department of Education nga mga bag-o pag yun nang-apply o nakasulod na. Pero I take pity and I take the pain sa mga tao nagsige nagpang-apply for how many years wag yun kasulod gihapon sa Department of Education. Diba? Ang problema sa kalibutan is kinahanglan mata makumpit. Kinahanglan nato apsun ang uban. Kinahanglan man nato siya nga mas better ta kaysa nila o niya. Pero kitang Kristohanon kung mukumpita, di naman tahugaw mukumpit. Ginoo, nag-apply ko ni ini. Kung kabubuto ni mo, bisan pag kinsay mo babag, bisan pag superintendent, kay gusto niya lain, ikaw yun ang matuman. Amen! Dahil mga times nga, mag-uulta, sakit tanda, kaya nung wala may tabo ni Ana. Pero ako encouragement lang yun, kung naay ko'y gustong may tabo, wa pa nahimong nabuhat, like tao, patala kapasa, or nahagbutang ko sa subject, o yan ang mga butanga, di mo ito pala mag-uul. Lord, ay kung gisalik ni mo, kamubuto ni mo. Akong buhatan ako makaya, pero the rest, imuhang buhat. O dili ka ma-stress mga kaigsunan. You surrender your plan to the Lord. Ikaduha mga kaigsunan, be faithful where God has placed you. Kung sadyang ibutang ka sa Ginoo din na, matinod ano lang ka. Ay, laghadlok nga, basin ilisan ko, basin punan. Ako. O dili man ko insecure sa akong posisyon pagka-pastor. Kikibaw ko ang Diyos ang gabutang. Diyos po ang mo bunlot. Diba? So, ayan ang kinabuhi. Dili tayo insecure. Naman tayo security. Muna security, tenure of security sa gobyerno mo na uban. Dili na mahadlok, pabadlong kay security of tenure lagi. Dili dali tangtang kay permanent now. Permanent na. Kung matangtang yung gyapon, kung nalay kita kung proceeding. Mas ang punto lang na ako ba, kung kita secure ta niya sa Ginoo, salig ta niya, kita mahadlong. Kung tantangon ta sa Ginoo, Diyos na ilang plano, better than kung sa man diin ta niya ikuha. God uses faithful people to accomplish His purpose, serve Him wholeheartedly.
in your family, in the church, in the workplace or ministry, knowing that your faithfulness matters in God's kingdom. And the last practical application is that trust God's perfect timing. Moment yung challenge na to. Ang paghuwat sa perfect timing sa Ginoo. Do not usurp others' role. Wait for your time and do not force your will, which is not God's will. Di na to pugson kung higit pa para nato, dili yun na atuaw, di pa panahon. Do not be discouraged when God's promises seem delayed. Wait patiently and confidently knowing that God fulfills His purposes and establishes His plan at the right time, mga kaigsuon. So kana nga kasing-kasing, Lord, teach me how to wait your perfect timing and teach me how to be discerning that this is the good, godly timing. Diba naman ko siya gitawag perfect timing? Dili ba kang buton sa Ginoo nga maguyab-uyab ka? Kamuton man sa Ginoo ni anak kung na magkarelasyon ka, pero na ay perfect timing. Same thing. Kamuton ba sa Ginoo nga mag-open na hayon ka, o negosyo, mo trabaho ka ani, o skula ka ni ini, or mo reach out ka niya, kato, dili man totally nga, dili ka buton sa Ginoo. But there is a perfect timing. And that's why our challenge is to ask God, Lord, guide me, that the timing and the decision will be always according to your will, Exon. Sa Ginoo mo, Exon. And so here, God's will cannot be overridden. Dili pwedeng maligsan. God's work is accomplished through His faithful people. God's promises are fulfilled in His perfect timing. So in other words, mga kaigsunan, ang kining ako ang conclusion, naghatag na tong reminder that no human ambition, no scheme or desire can overturn the sovereign will of God. Kung nakasabutan na, dili ta grabe kayo mag-uulog, mag-worry. Kaya mingon ta, everything is under God's control. It is sovereign will of God. While people may seek to advance their own plans, God's purpose always prevail in His perfect wisdom and training. Throughout the history, mga kaigsunan, God has consistently used faithful and obedient individuals to preserve, protect, and accomplish His divine purposes. And ultimately, He establishes His chosen leaders and fulfills His promises not according to human schedules, but according to His perfect desires. Therefore, believers are called to trust God's timing, remain faithful in their service, and submit to His will, knowing that His purpose will always stand and His promise will never fail. So, kung giparmisan ka sa Ginoo nga luwason ka niya gikan sa impyerno, dili na mapakyas kay the sovereign will of God will always prevail. Naiplano ang Ginoo nga malangita, naiplano ang Ginoo mahimutang balaan, kadawat ang glorified body, naiplano ang Ginoo nga moasenso ta sa financial, physical, spiritual, naiplano ang Ginoo nga atong building mahimong manindot na makaigsuunan, it will come. It is the sovereign will of God. Nobody can totally prohibit, nobody can totally bar that to happen, kay ang Ginoo gamhanan kaysa sa tanan. Muna giingon sa scripture sa Isaiah 46 verse 10, only I tell you the future before it even happens. Everything I plan will come to pass, for I do whatever I wish. Buhaton sa Ginoo kung sa iyang gusto. Habang utana, kay mo na baka sa iyang gusto. That's our challenge. Let's know His will by praying, by reading His Word, and by listening to His daily ministering sa circumstansya, sa inward conviction sa Holy Spirit kanato mga kaigsunan. So dili nato pugson kung dili pa panahon. Apan sa dihang atuan ng panahon, ipangayo sa Ginoo nga makaya nimo ang responsibility o ang opportunity to come. Amen? Pakpakan na to ang Ginoo mga kaigsunan. Let's all rise and let's pray. Halando namo nga Ginoo mo kang ipasalamatan sa mensahe nga among nadungog. Na may panahon Ginoo nga luoy kaayo kami nga mga past, luoy kaayo kami mga kaniadto, luoy kami mga situations, Lord. But thank you for reminding us
that our bad circumstances, bad origins, bad experiences will not define our future. But what is binding in our future is your will upon us, your sovereign will and plan upon us. That's why we entrust everything to you. Our spiritual lives, our financial standing, and ang among good health sa physical, ang among future sa simbahan, ang sifag family, ang tanang gikinahanglan namo, tanang mga prayers namo, Ginoo mga pangandoy. Lord, dili kami mag-uol to the point nga wa na may mahimo sa tiguang bigdali. Kung dili Ginoo among isangat o isalig kanimo, Dios, nga imong kabubuton matuman. Lord, ibutang ang imong kabubuton sa among mga kasing-kasing huna-huna. Haron kadtong mga butanga among tinguhaon. Haron kadtong mga butanga among ang planuhon. Kadtong mga butanga nga among kabubuton. Di walay makababag sa plano nimo para kanamo. Walay makababag nga nindot nga butanga imong plano sa imong iglesia o sa among mga personal nga kinabuhi. Busa, Lord, among giampo ang pagpanalangin nimo kanamo sa tanang aspeto. Lord, before we go home, we will declare the song, naghatag ka namo kadasig, naghatag ka namo panalangin. Salamat, Ginoo, sa imong paggamay. Mga kaigsunan, atong ideklara ang mensahe sa awit. Atong kantahan ng atong buhay na Diyos, knowing that He is sovereign and He is in control of our lives. In Jesus' name, Amen. Dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa iyo. Walang hanggang katapatan sa buhay ko'y lagi mong lahat.
Praise the Lord. Magsilgop ta for just mga few minutes na igsoon para sa kamusta ay